Dapat hindi magkain. Hi to everyone. I'm back. Welcome to my channel, Life at 60s with Luchi. Before I proceed to my topic, I want to say hi to all my subscribers and supporters. I'm so grateful for all my supporters for keeping watching my videos. Our topic for today is how we could take care of our parents. Now I have my guest with me, my long lost friend, Star. She is the one who's taking care of her mom. So, by the way, Star is admin manager before when she was working. Now, let me introduce to you Star Estrellado. Welcome Hi. back. Hi, good evening everyone. Welcome to YouTube channel of Life at 60. Life at 60 with Luchi. Luchi. Yeah. Ma'am Luchi is my very long Lost friend. lost friend. Kumusta ka naman, Star, for so Ay. long? Ito, doing good, maganda pa rin. Yeah. Tagal natin hindi na nagkita, Ma'am Lutz. Yes. Kaya nga, inahanti kita. And I'm so thankful na pinagbigyan mo ako ngayon. Yes. Na parang ayaw mo ata. Thank you also for this opportunity. Yes. Thank you. Now, Star, I just want to know, bakit ka nawala? What Oh. was the reason why parang bigla ka lang nawala sa ano? Oo, Ma'am Lutz, kasi retired na ako ngayon. Oh. Oo, tapos ang nanay ko namili sa kanyang mga anak na kailangan kong umuwi para mag-alaga sa kanya. So, now I decided to have my full-time schedule for my mom by taking care of her. So now, what makes you decide then na ako na, I'll take all the responsibility to take care of my mom? Paano mo napag-desisyonan yan? Yeah, to make a decision is not that easy for me. Kasi meron pa akong mga pinapaaral tulad ng aking mga grandchildren. Pero yung piliin ka ng isang magulang na ikaw yung mag-aalaga sa kanya is, for me, is a blessing, is a big blessing for me. That's good. Yeah. Parang pangkaraniwan obligasyon na isa kang mapipili ng inyong magulang. Sa dami ng kanyang mga anak, ako yung kanyang pinili. So, now, I stayed in Tacloban for a full-time caregiver Sa mami mo. sa nanay ko. Yes. Oo. So, ano pa ba ang mga, aside from taking care of her, ano pa ang ibang struggle mo aside from taking care? Of course, it's not only taking care, right? Yes. Siyempre, pag nag-alaga ka ng inyong magulang, hindi ganun kadali kasi hindi ordinaryong pag-aalaga ang kailangan mong gawin. Kung hindi, isa siyang may karamdaman, meron siyang sakit sa kanyang puso. So, So, struggling
para sa akin, sobrang struggle. Kasi, kailangan, pag nakakaramdam siya ng hindi maganda, kailangan mo siya isugod sa ospital. Mm. At kung wala ka naman, wala kang katuwang para asikasuhin siya, wala kang sasakyan. So, that is my struggle. So, how about financially? Financially, so far, napagtutulong-tulungan naman ang aming financial na pangangailangan. Meron akong ibang kapatid na nagbibigay sa kanyang hospitalization. Pero that is exclusively for hospitalization and for the medicine of my mom. Okay. Oo. Yun, struggle talaga, struggle. Yeah, that is one of the struggles. Yeah. Yan ba yung napakahirap in the sense na, it's not a joke to have, yung may sakit ngayon. Sa May- panahon ngayon, hindi yan, it's not a joke. So, Mahirap. Kung siseryosuhin mo talaga, mahirap. Pero what I'm doing is, humihingi talaga ako ng gabay sa Panginoon. yeah, Para that's the important thing. Malagpasan Yes, ko yeah. lahat ng kanyang mga trials na binibigay sa buhay ko. Alam ko naman na hindi ako pinababayaan ng Diyos. Alam ko naman na ginagabayan niya ako, ginagabayan niya kami ng nanay ko. Mm. Yan, Ma'am Roots. So, on that, sa panahon na yun, na up to now actually, nag-aalaga ka pa rin, right? So, on that sense, paano naman mo na i-handle yung life mo by your own, yung mo, sa sarili mo? Oo, a matter of scheduling. Yeah. Oo. Doon, pag nagagampanan ko na yung mga para sa kanya, Yes. doon na ako kumuha ng panahon para bigyan ko naman ang sarili ko ng Pero hindi ko nakukuha talaga na kasi I was only surrounded by my daily activities. Okay. Hindi ko na naiisip yung sarili kong pangangailangan minsan. Yeah. And yun ang pinaka sa akin. Yun yung para bang doon ka na nahirap pala by that. Pero minsan kasi, as what you told me na, pa naman ako, productive pa naman ako kung tutuusin. So, what makes you, decide na, sige, iwanan ko na lang muna ito for the sake of my mom, para bang iaano mo na lang yung kikitain mo sana kasi nga productive ka pa. Kumbaga kikita ka pa, pero pinili mo yung nanay mo. On that. Oo. Oo, pinili ko talaga. Nag-decide talaga ako na A tough decision, ha? oo. Nag-decide talaga ako kasi alam ko na this is part of one of my blessing na piliin ako ng nanay ko na ako ang mag-alaga sa kanya. So, being a caregiver, A full-time? a full-time caregiver for my mom, masasabi ko talaga na blessing kasi hindi niya ako binibigyan ng karamdaman sa sarili ko. Yeah, that's good. So, I really count this as a blessing. Yeah.
So, okay. So now, kumusta naman si nanay? Si nanay from using the oxygen before uh, last year, 2 years ago, and hindi talaga na siya, hindi niya na kaya mag-isa tumayo. So, may progress naman. May development naman. Sa health niya. Sa ngayon, nakakain na siya mag-isa, nakakatayo na siya mag-isa. At ito ang pinaka-importante, wala na po siyang oxygen. Wow, Sa that's ngayon. good news. So, Oh. nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nagiging development ng aking nanay sa ngayon. By the way, guys, si Star po ay isang kabayan ko. Ibig kong sabihin, isang kabayan ko, we are both the same waray-waray. So, sometimes we're joking, why don't we just speak waray? Right? So, now, okay, you could tell all the viewers how we could do some in waray words. What can you say about our topic? How to take care of our parents. Sang-ayong ka ba yan na tayo, mga anak, parang ano ba natin yan? Obligasyon or ano? How you could say this? Actually, Ma'am Lutz, dirigad ini masisiring obligasyon naton, no? Okay. Kasi bilang isang anak na sila yung binigyan ng karapatan ng Panginoon para tayo ay makita sa mundong ibabaw na ito. Sila yung binigyan ng karapatan ng Diyos upang tayo exist dito sa mundo. So, para sa akin, dako gud ini nga blessing nga nag-aalaga kita hit aton nagbabantay kita hit aton mga kag-anak, no? Yeah. Na bukal sa atin mga kasing-kasing. Kasing, yes. Oo. Yeah. It akon lang masisiring hangatanan nga mga lola diyan, mga nanay naging mami. Mintras tanto nga adat aton mga ginikanan sa ayo at sa gusto natin, alagaan natin sila. Alagaan natin sila kasi hindi naman tayo magiging ganito kung hindi dahil sa kanila. Yeah, you're right. At ano naman ang masasabi mo doon mga, yung mga sinisirinira ng mga bungalos na mga anak na, I don't know, hindi ko alam bakit ganun sila. I don't know. Ano naman ang masasabi mo dyan? Para ito nga mga bungalos nga mga Yes, anak, kinahanglan, pag-isipan nyo mabuti. Kay ang nanay, nag-uusala ito din na kalibutan. Pag nawaray iyo kag anak, makuri. Yes. Mintras tanto nga aadahira, buhira, tagan nato nirahin panahon, Yes. tagan nato nirahin respeto, tagan nato nirahin pagmamahal. Yes, right. So, on this, sa ating mga viewers, tayo as a Filipino, naging ugali naman talaga natin yung pagiging yung sinasabi nila na tumatanaw tayo ng sa ating mga magulang, right? Kung tutusin siguro sa scale of 10, mga ilang percent lang yun na hindi talaga sa magulang. Kasi in the first place, hindi tayo sanay sa home for the aged, right? Yes. Oo. Talaga tayo, ang magulang, nasa atin talaga yon. I don't know, I'm talking about only for the Filipino culture.
sanay kami na andito ang magulang sa amin. Either kung sino man sa mga anak. Right? So, now, ang gusto ko lang iparating sa mga generation ngayon na ako na itong iba, hindi ko sinasabi lahat some of them na nakakalimutan nila ang something sa akin para bang obligasyon nila sa magulang. So, what can you say about that? Oo, mayroon mga nakakalimot. Pero ito lang po ang masasabi ko sa lahat ng mga nakakalimot sa kanilang mga magulang. Yeah. Hanggat hindi kayo tumatanaw ng utang na loob nyo sa magulang, hindi tayo aasenso sa buhay at wala tayong mararating sa buhay. So, ngayon pa lang, habang nandyan ang mga magulang nyo, katulad ko, wag natin aksayahin ang panahon para hindi sila arugain. Mga ilangan man sila, mag-request sila o hindi, kailanganin natin sila o hindi, kailangan natin silang alagaan. Kasi magulang natin sila. Matuto tayong magmahal at irespeto ang ating mga magulang. Yeah, very well said. So now, guys, ang masasabi ko naman to those na nandiyan pa ang magulang, you need to talk with them. Kahit man lang, even how busy you are, kahit man lang once a week or twice a month, kailangan mo rin sila kumustahin. Kasi bilang magulang, para akong, hindi ko sinasabi na yung para bang, I'm always waiting for them just to say Yes. hi. Na, kumusta ka ma? Oo. Kumusta kami? Kahit walang special occasion, walang just to say hello to your parents, that will make a big deal with them. Yun lang po ang tatandaan. So guys, yun na po ang masasabi ko for our topic today. Drop a comment kung alin ang masasabi nyo dyan. So, there you guys. Thank you for bearing with us. And I hope you'll continue to subscribe and press the notification bell. As I keep on saying, think positive and be happy. Now, I just want to say bye-bye and take care. Bye! Thank you, Star. Thank you for Thank you, guesting Ma'am me. Lutz, for this opportunity. Bye. Thank you. Love you all.